Alright, mga tropa. Wala akong magawa eh. Kaya, naisipan kong lumabas. Mag-vlog uli. Vlogger yarn. Ito na yung sitwasyon dito. Malamig na talaga. Going to the winter na talaga tayo. Mga ilang araw na lang. Puro puti na to. Ika nga nila White Christmas. Para sa aming mga walang sasakyan, ito yung medyo kalbaryo. Pero wala eh, ganun talaga. 'Di ba? Ayun, madulas yan eh. May naglalaro pa nga sa park eh. Oh. Ibig sabihin, kaya pa. Enjoy pa nga sila eh. Oh. Yun. Okay. Ano kaya mga gandang pagkwentuhan? Wala masyadong maiisip eh. Sige, story time tayo. Kukwento ko paano ako nakarating dito sa Canada. Pero ano na lang, very brief. In short, yung isang kaibigan ko, isang kasamahan ko dati sa barko, sa pangalang Mark. Si paring Mark. Pare, shout out sa'yo pare. Actually, kasama ko siya. Nandito siya. Matagal na siya rito. Magpo 4 years na yata siya rito eh. Nauna siya rito. Nakarating. Tapos, ang nangyari, yung employer niya, na employer ko na rin ngayon, siguro nagkataon na kailangan ng tao. Tapos, nasa barko ko noon eh. Siyempre, kami naman ni Mark, kahit na matagal na kaming hindi na magkasama sa trabaho, may mga contact pa rin kami sa mga messenger, ganun. Nag-chat siya sa akin, sabi niya, pre, pagka yung employer ko, pag naghanap ng tao, repair kita. Sabi ko, sige, subukan ko, why not, di ba? Nagkataon, yun na nga. Nangailangan na yung employer niya ng tapos ako na nga yun. Kaya yun. Sa tulong niya, ni-repair niya ako rin sa employer niya. Yun, ni-interview ako. Okay naman. Ang karating tayo dito. Kaya yun. Malaki utang na loob natin doon sa tao na yun. Kasi kundi sa kanya, siya yung ginawang ng Panginoon eh. Para makapunta tayo dito, di ba? Which is okay naman. Wala naman tayo pinagsisihan. Saya naman eh. Tapos, pero nung nagbabarko ko, way back 2012, unang nakatungtong ako dito sa Canada. Unang biyahe ko dito sa may Halifax, sa may Nova Scotia. Tapos, biyahe kami dyan sa Quebec, St. John, mga ganun. Medyo, na rin ako, nakapunta na rin ako nung 2012. 2012 yata yun, mga ganun. Tapos yun, ito, land-base na ako dito. Wala lang, yun lang. Share ko lang. Basta may maikwento ka lang, boy, no? Kahit wala nagtatanong. Hindi, kaya nga di ba? Para may maidaldal ako. Hindi ako dumaan ng agency sa atin, bali ang nangyari. Direct hire ako.
Pero mahabang istorya yan eh. Saka ako na ikukwento yung mga kadugtong niyan eh. Struggle din bago ako nakarating dito. Pero napakagandang kwento nun. Yung mga struggle na yun. Oh. So ngayon, daan tayo rito sa mahiwagang basurahan. Kung may makukuha tayo. Check Maki! Silip-silip tayo rito. Yun, tangina. Ito yung sinasabi ko. O, di ba? Yan. Yan lang. Ngayon, madalang ka makakuha ng mga soft drinks. Ang madalas mo makukuha ngayon, mga beer. Kasi nga malamig yung mga tao. Gusto lagi magpainit. Ang gusto, lumaklak ng alak. Makakwento ko lang sa inyo dati guys, nung bata-bata pa ako. Tangina, grabe rin ako uminom. Wow, alam niyo ng mga naging kasamahan ko sa barko. Yung mga naging kakabina ko, yung mga naging tropa ko yan, sila pa rin college, sila Grabe rin ako sa alak nun. Nandiyan pa nga nagkasakit na ako sa bato eh. Alam mo yun, nagkaroon ako ng kidney stone, kakalaklak. Wala eh, syempre, nung mga panahon na yun, bata ka pa, di mo pa alam yung mga, hindi ka pa health conscious. Medyo mabisyo tayo nung araw eh. Sigarilyo, alak, malakas ako nun. Ganun ako nun, nung bata-bata pa ako. Dumating na nga sa point na alam mo yun, nangangate ako pag parang hindi ako mapakali pag di ako nakainom sa loob ng isang linggo. Ganun ako, pero ngayon, hindi na tayo ganun eh. Umiinom pa rin naman, pero na lang, alam mo yun. Hindi na kagaya ng dati. Na talagang wala tayong control. Yun na nga. Balik tayo sa kwento. Yun dati, lakas ko uminom. Minsan nga may time na yung gin tsaka beer pinaghahalo ko pa eh. Tayo na, dati nga yung mga kakabina ko eh. May mga picture sila sa ko, pinipicture nila ako, natutulog ako sa kubeta eh. Sobrang kalasingan eh. Ganun. Wala rin akong control nun. Pero syempre ngayon habang nagkaka-edad rin tayo, medyo marunong na tayong maglaylo. Ako ngayon, di na masyadong umiinom. Kumbaga, na lang. Yung talagang at least para bang control ko na siya. Dati hindi eh. Alam mo yun, parang di ako mapakali. Pag hindi ako nakainom. Pero ngayon, di na ganun. Guys, ayun yung eskwelahan dito. Yan, public school lang yan. Pero ang ganda, di ba? Ganyan dito sa Canada. Tangina. Sa atin, wala. Kurakot. Puro korupsyon. Puro corruption sa atin eh. Alam mo yun? Yung mga tao sa atin, ang alam, kumpara yung mga gobyerno pala, yung mga politiko, ang alam paano makakahutsot ng pera sa Grabe, no?
Kaya hindi mo alam kung sino talaga yung totoo. Sana naman, sabi nga dun sa isang podcast ng mga mga stand-up comedian, kupit lang, wag dambong. Pucha, di ba? Okay lang pag kupit lang eh. Pero pagka dambong, iba na yun. Malala na yun. Madulas yung kalsada na yan. Pag ganyan, hindi yan. Pero yung pag makintab, yun, sureball yun. May kalalagyan ka dun. Uy na nga. Yun na nga. Ano nga pagkwentuhan natin? Hirap din pala mag-isip na ikukwento, no? Minsan puro kung ano-ano lang yung kwento ko eh. Mga walang kwentang kwento. O ayan, nandiyan na tayo sa sa dealer ng RAM. Mga Dodge. Pili lang kayo dyan. Hirap na ngayon mga lakal. Malamig na kasi. Pero syempre, alipin tayo ng dolyar. Kaya gagawa natin ng paraan yan. Kanina malamig pero ngayon positive ba yata? Ganun. Basta walang hangin, okay lang. Mahirap pag may hangin. Nakakatakot tumawid dito. Hindi ito kagaya sa atin na lingon-lingon ka lang sa kaliwa kanan, tawid. Dito, kailangan sundin mo yung stoplight. Pag di mo sinunod, may kalalagyan ka. Bibili sa mga sasakyan dito. Nangingip lang ako sa bahay eh. Di sana ako lalagos eh. Ilang oras na rin kasi. Pero siyempre, vlogger yarn. Tsaga-tsaga lang. Aayos din ang buhay. Basta importante, wala tayong tinatapakang ibang tao. Hindi tayo nakaka-perwisyon ng iba. Ako, yun lang ang motto ko.
Ayan, mahina ngayon. Ramdam mo na talaga yung kumal. Alam, magaling ka maghanap ng lata rito. Matalas dapat yung mata mo. Tsaka higit sa lahat, dapat makapal ang mukha mo. Yun talaga yun. Hindi pwedeng hiya-hiya ka. Pag nahiya-hiya ka, wala. Ako, iniisip ko, puta, hindi ko naman kayo kalala, bahala kayo dyan. Uy, ayos to. Ayos po, carport. Kunin natin yan. Uy, oh. Di pa to expire 2025 oh, Yakult to. Ayos to. Yun. Yan na nga. Wala sana akong balak eh. Magagabi na oh. Palubog na yung araw. Pero wala eh. Like what I said. Alipin tayo ng dolyar. Okay. Pero alam nyo mga tropa, dito sa Canada, kung mapi-PR ka lang dito, ang daming trabaho dito basta hindi ka mapili. Mananawa ka sa trabaho. Yun lang talaga, yun ang totoo. Basta hindi ka choosy, hindi ka masisiro dito. May damo. Dito. Ang ano ko lang dito, yung mga marijuana, legal. Oo, kaya daming addict dito eh.
Parang recreation nila yung mag-chongkay eh. Minsan saan ka makakaamoy ng chongkay dito eh. Yun lang ang ano, para sa akin ha. Doon lang ako against. Bagay siguro kumikita yung gobyerno doon sa tax nun. Pero alam mo yun, parang ano, ang dating kinukonsinti nila yung ano, sige magdroga lang kayo, tangin na. Hanggang sa bumulagta kayo dyan. Parang ganun yung dating eh. Tumal ko sa basurahan na to. Kunti-kunti lang yung nakukuha ko dito. Pero meron akong tropa rito eh. Pinibigyan niya ako minsan ng mga ano, mga kalakal. Ang dami yung pang nagbigay. Ano mo dito, di ba? Hindi kasi sisitahin ng mga ano, ng mga attendant na huwag mo kalkalin yung basurahan, huy! Di ba? Ayun na. Wala silang pakialam. Basta yan, basta ibabalik mo. Siyempre, inauna-una sila, huwag ka lang maninira ng mga ano. Pero okay lang, kahit kunin mo yung laman yun. Wala silang pake. Sa atin, puta, pagpunta mo pala ng mga ganito, mangunguha ka. Tangin na, sisitahin ka kaagad yung mga tagapagmana eh. Kala mo, may share dun sa kumpanya eh. Tangin na, empleyado lang din naman, di ba? Ayaw ah. Ayaw mo, dito ka. Hindi naman ano. Minsan, ano eh, yung pangangalakal, di mo talaga alam kung kailan ka saswertihin eh. Minsan tumal, minsan, alam mo yun, hindi pare-pareho. O, di ba? Yun lang. Sabi nga nila, kinakailangan tiyaga. Tiyagain mo lang yan. Kasi pag wala ka ng tiyaga, wala. Maiba lang ako ah. Alam niyo ba dati, yung mga kasamahan ko sa barko na mga kaparehas ko lang noon, mga bababa, mga kumi lang. Mga way back 2010, mga ganun. Ngayon nakikita ko sila sa Facebook oh. Stay put lang sila ron. Kumbaga, nagtiyaga sila eh. Yung usapang tiyaga nga eh. Tingnan mo mga ngayon, mga CDP na. Dati sumasahod lang ng $800 yun. Ngayon CDP. CDP, alam niyo ba magkano CDP dun sa inalisan kong barko dati sa Cunard? CDP dun 2,600 $2,600. Biruin mo, nasa magkano yun, 150,000 plus. Yun yung sabi sa akin ni Marco. Tignan mo, nagtiyaga sila eh. Alam mo yun? Ano sila, yung hindi sila nagmadali. Eh, syempre, iba-iba naman tayo. Ako eh. Nainip ako kasi tagal ko na rin yun. Tagal, hirap ma-promote ng mga panahon namin dun. Palakasan eh. Tiyaga sila oh. Ngayon, mga CDP na. Di ba? O, paano? Daming tao ngayon oh. Bibili sila ng alak dyan eh. Siyempre, ganito, pagka malamig, di ba? Sarap tumagay.
Kaya dito mabenta yung alak pag ganitong winter. Oh. Laklak sila. Happy ending yun pagkatapos. Putya, sarap. Sana all. O paano mga tropa? Medyo ano na. Madilim na rin eh. Hindi nyo na rin ako nakikita siguro. Sige na. Babay na. Hanggang sa muli, oh. Follow nyo ako, subscribe nyo ako.